Hello mga katukaan! Ako po si Beth Scofield aka Betchay TV ng Team Silver Top at welcome po sa inyong Sunday viewing habit. At ako naman po, syempre, ang inyong lingkod, John Alberto ng CA and Triumph Impact Farm. Good morning, Betchay! Madami na naman tayong inihanda para sa ating mga katukaan ngayong araw. Yes po, isang oras po ng makabuluhang kwentuhan at talakayan tungkol sa paborito niyong libangan. Alam niyo mga katukaan, iba't ibang klase ang paghahawak ng itlog. Ano? Kami sa CA Farm, sa CA and Triumph Impact Farms, pagkakolekta namin yan, iipunin namin sa tray, i-disinfect, then ilalagay sa chiller. Kasi kami magsasalang kami. Yung umpisa ay October 15, magsasalang ho kami next week, September 24 or 25. Depende sa inyo. Kami tuwing Sunday kami nagsasalang ng aming mga matitigas na itlog dahil sa breeder, ADE. Yan! Matuto at mag-enjoy sa ating linggo-linggong bonding moments. Ika nga. Kaya naman, hindi na nating papatagalin pa ang ating programang Tukaan at Kabuhayan. Sisimulan na! Alam niyo naman na dito sa Tukaan, ang pagmamanukan, ginawa pa nating mas makabuluhan. Kung alamin ang kanyang istorya. Ngayong araw mga katukaan, kasama natin si Sir John Alberto ng CA Game Farm. Sir John, pakilala naman tayo sa ating mga katukaan. Magandang umaga po mga katukaan. Ito po pala ang inyong lingkod, Board Member John Alberto ng Probinsya ng Catanduanes at isang karangalan ho na ako po ay ma-feature dito sa Tukaan. At maraming salamat sa excellence at syempre sa ating bagong host si Sir Jason. Welcome po sa Catanduanes. Salamat po. Sir John, simulan lang natin yung tanong. Paano ba nahilig ang isang John Alberto? Paano nag-start yung pagkahilig mo sa pagmamanok? Pag may laban ng aking ama sa World Slasher, dun po binabagsak yung mga manok. Kaya pag ako'y naiinip, pagka uwi ko galing paaralan, dun ako, pinapatuloy pa rin ho ako. Doon na nagsimula ang aking hilig sa pagmamanok. At syempre nung nakilala ko, yan, sila Tito Manny Verbano, siya ang isa sa nag-push sa akin. Lalo kung ano mga technique sa marketing strategies, at kung paano mapapalakas ang ating sales dito po sa game fowl industry. Dahil ako ho, tinapos ko rin ang kursong economics, kaya mas more on na business side po ako ng pagmamanok. At the same time, naglalaban din ho tayo sa piling mga labanan sa Maynila. Aside sa nagkahilig ka talaga, may naitulong ba o may na-influence ba ng iyong tatay na si Mayor Cito Alberto sa pagkahiling mo sa pagmamanok? Oo naman, Jason. Sa totoo niyan, isa sa naggabay sa akin ang aking ama. Unang-una dyan, ang una niyang advice sa akin, ang pagmamanok nandyan, technique sa pagbibreeding, sa pagseselection, sa pagkukonditioning, at syempre sa mga experiences sa araw ng laban, unti-unti niyang isinasalin sa akin. At besides that, naniniwala din ho ako na merong mga bagay na hindi kayang maituro, bagkus nasa dugo yan, parang bloodline din ng manok. Sir John, para sa'yo, ano ang ibig sabihin ng pagmamanok? Napakagandang tanong yan, Jason. Para sa akin ho, ang ibig sabihin ng pagmamanok hindi lang ho yan mag-breeding ka, maglaban ka. Ang pagmamanok po para sa akin yun ay paghanap din ng mga tunay na kaibigan sa larangan ng industriya ng game fowl. At sa aking pong murang edad na ito, marami na ho ako naging kaibigan dahil sa pagmamanok. Hindi lang ho sila nakatulong sa aking pagbuhay-buhay, bagkus sa mga karir na aking inaasam, andyan sila nakagabay. At the same time, natutulungan ko rin ho yung mga taong nasa laylayan. At syempre, kagaya ng ating mga farm boys, di ba? Binibigyan ko sila ng pagkakataon na makaipon dito sa panibagong mundo, tayong mga bata. Dahil ako, bilang isa rin pong leader dito sa probinsya, isa rin ho yan sa advocacy ko, ang matulungan ang mga kabataan. At the same time, syempre, yung mga magulang nila na nagtatrabaho sa amin bilang mga farm boys, ay inaalagaan ho natin ng mabuti. Sir John, bilang young generation ng mga breeder,
Ano naman po yung maipapayo mo sa mga kabataan na gustong pumasok sa industriya ng pagmamanok? Para sa mga kabataan na gusto ho pasukin ang industriya ng pagmamanok, ang advice ko sa inyo, magtapos po muna kayo ng pag-aaral. Dahil ang pagmamanok hindi po mawawala yan. Gaya ng sinabi sa akin ng aking ama, hindi po mawawala yan, andyan lang yan. Importante, may degree ka, may trabaho ka para masustain mo ang pagmamanok dahil napakagastos po ang magkaroon ng isang breeding farm. Ano ba yung reason bakit gusto nyong ipagpatuloy yung pagmamanok? Well, una po sa lahat, Jason, mahilig ako makipagkapwa-tao eh. Pag nasa sabungan ako, kwentuhan dito, kwentuhan doon. Siyempre, at a young age, 11 ako nag-start. Kaya kwento-kwentuhan ako. Nung iba, malay ko bang binobola lang ako, hindi ba? Kaya na-challenge ako, nag-research din ako patungkol sa mga bloodlines, kung paano ako magbibreed ng ganito, ganyan, paano makakasabay sa new generations. Noong time, nag-earn tayo, marami tayong nagiging kaibigan, o saan pa tayo? Live life to the fullest, ika. Enjoy, and kung maghahanap buhay man ako na, dala ako ng ibang linyada, ibang linya ng hanap buhay naman. So dyan, matanong ko lang, ano ba yung aspeto o ano ba yung gusto mo sa pagmamanok? Well, una dyan, mahilig ho ako mag-research, mahilig ako manood ng mga laban. Ang style ko ho, ganito. Natutunan ko rin to syempre sa tatay ko. Halimbawa, sa Pitmasters, naglaban, magaling yung manok. Sinusundan ko yan doon sa gamutan, kinukuha ko yung marking, tapos hinihimas ko yung manok. Kakausapin kinagagamot kung pwede kong mahimas. And then, pag okay yung katawan at gusto na pwedeng maging material, kinakausap namin yung may-ari, agad-agad binibili namin. Ganun ang style namin. Mahilig kami mag-research, mahilig kami mag-observe, and at the same time, para magkaroon tayo ng quality breeding. At sabi nga ng daddy ko, hindi mo naman na kailangan masyadong mag-import galing ibang bansa. Andito na sa Pilipinas, lahat ng magagandang linyata. And at the same time, iba po ang labanan dito sa Pilipinas. Kaya why settle for less pa? Kung dito, labitan mo mismo yung honest breeder at makita mo kung ano yung nagpapanalo sa kanya, yun ang i-acquire mo. Yun. At ang importante lang naman sa pagmamanok, healthy. Kaya isa sa aspect na paborito ko dyan ay ang breeding. Simula itlog hanggang paglaki at hanggang sa ruweda. Yan po ang pinaka-challenging para sa akin. Kaya natitrill ako dyan. Gustong-gusto ko yan. Yan nga po mga katukaan, ano? Ibinahagi po ni Sir John Alberto yung mga kaalaman niya. Ilan sa mga kaalaman niya at kung paano siya nagsimula sa pagmamanok. At abangan po natin next week mga katukaan. Ibabahagi naman po niya yung farm management o new practices ng mga new generations sa pagmamanok. Dito lamang po yan sa Tatak Excellence. Yang ang magaling. Sir John, ano ba yung mga dapat nating tandaan bago natin isalang yung ating mga itlog? Well, syempre, unang-una dyan, dapat inaayos na natin ang temperature ng ating mga incubators dahil ito ang unang salang, baka mamaya pumalpak yung init, masisira ang itlog natin, ano? Kaya dapat kinakalibrate na po ninyo yan, siguraduhin na ang tubig na nilalagay ito sa incubator ay sapat at lagi ho ninyong i-check. At isa pa, tips ko rin po, mapa-backyard breeder man yan o mapa-big time breeder, dapat po ang ating biosecurity ay laging hindi pinababayaan. Katuwang ho natin dyan ang Vivatech ng ating Tatak Excellence. Alam nyo, sa amin, ang ginagawa ko, meron po kaming spray, nilalagyan ko ng 3 takip noon, ihalo, tapos i-spray sa breeding yard. Nang sa gayon, protektado ang ating mga inahin at syempre, patuloy ang kanilang malulusog na pangingitlog. Kaya yan, mga katukaan, ano, dahil bare months na, malamig na naman ang simoy ng hangin at malapit na ang Pasko. Mga jowa na kaya kayo? Ako wala mga katukaan. Kaya, Malamig ang Pasko. Malamig ang Pasko ko ngayon. At mga katukaan, huwag tuwing lalaban po tayo sa mga derbies, make sure na handa kayo pareho ng inyong mga manok. Dapat always on point, di ba? Siyempre, huwag din pupusta ng sobra-sobra. Laging magtitira ng para sa sarili at para sa pamilya. Happy dapat lagi si Mrs. Sabi nga nila, happy wife, happy life. Tama ka dyan, Sir John.
Dahil ang pagmamanok, lalong sumasarap ang laban kapag suportado ng pamilya. God first, family next. Kaya naman, dito sa Tukaan, yan ang aming paalala. Laging moderate lang dapat. O, paano ba yan? See you next week, ha? This is Jan Alberto of CA and Triumph Impact Farm. And this Beth Scofield, aka Betchay TV ng Team Silver Top naman po. Okay, mga katukaan, ano? Tapos na naman po ang ating pagsasalo ngayong linggo. Please like and subscribe, follow ang aming mga social media platforms si Ma'am Betchay. Yung sa akin po, ang CA and Triumph Impact Facebook page, andyan po sa baba. At syempre, ang aking mga private social media accounts, andyan ang aking YouTube, Instagram, TikTok, pati na rin ang Facebook. Andyan po sa baba. Please follow and like and subscribe. Yes, ganun din po sa akin. Follow niyo rin po ako sa Facebook, sa TikTok, sa IG at sa YouTube, Betchay TV. Ugaling tumutok sa nag-iisang sabong authority ng bayan. Tukan at kabuhayan, ang pagmamanukan ginawa pa nating mas makabuluhan.